Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So may iba tayo. Nadaanan ko ito. Nareakan ko na before to si Goldie G. So nadaanan ko, meron siyang paranormal game na ang tawag ay Midnight Game. So panoorin nga natin to mga men. Tandaan nyo ha, baka may bago dito sa channel ko. Mga fans ni Ma'am Goldie G. Ako po ay skeptic. Hindi ko sinasabing fake to, pero itatry ko yung best ko para i-explain ko ano yung nangyayari doon sa video niya. 'Di ba? Game na tayo? Game na? Hello. So, play na natin to. Subukan natin ang isa sa pinaka-nakakatakot na paranormal game, ang The Midnight Game. Habang Medyo may doubt na ako dito sa kay Ma'am Goldie G kasi ginawa ni Ma'am Goldie G yung Charlie. Goldie G Charlie. Ginawa niya na yan before napatunayan na itong Charlie na ito kasi ay trick. 'Di ba? Para maintindihan natin, anuhin muna natin tong Charlie. Bibigyan ko kayo ng overview kung ano tong Charlie na to. Napapagalaw yung lapis ba 'yon? Gamit yung straw na pang-ihip. Patrol. Dami namang nito. So ito yung yung video. Charlie. Ikaw ba yun? Gumagalaw yung Ang trick dito mga kababayan ko, may umiihip diyan, hindi siya mag-isa. Diba? Kaya may ganon, may umiihip diyan. Ang gamit niya, ito naman kasi ang kalimitan na tanong dyan Ito na haunted. Okay, so guys, andito pa rin tayo ngayon malapit sa Massacre House. Itong area na to na haunted. So, since nandito na rin lang tayo, maglalaro tayo ng isang paranormal game. Ang tawag dito sa game na to ay Charlie. Actually, itong game na to is very popular and nag-trend siya around 2015. Kung saan, maraming mga YouTubers and mga content creators ang gumawa ng game na to. Kaya nag-trend itong game na to dahil una sa lahat, paranormal game siya. And napakadali niyang gawin. Napakadali niya talagang gawin. Para kasi siyang DIY Ouija board. Pero this time, ang gagamitin lang is 2 pencil, paper na may nakasulat na yes and no. And sa game na to, isasummon nyo ang demon na si Charlie. Marami ang sumubok sa game na to and marami daw silang mga experiences na kakaiba sa paglalaro ng game na to. Sabi ko nga kanina, ito ay isang paranormal game. So kung gagawin nyo to, mag-iingat kayo kasi alam naman natin na every time na gumagawa ka or naglalaro ka ng paranormal game, nag-a-attract ka talaga ng spirit. Or nagtatawag ka ng spirit kagaya ng mga Ouija board, Bloody Mary. Iba yung paranormal game na gagawin. Iba yung Ouija board. Iba yun. Ito kasi, which is yung party trick to Hindi ako nakakita ng history kung saan nanggaling itong trend na to. Kasi nga trick yan, trick. So ang nito para maalis yung doubt nyo, 'di ba? Magse-set up ka ng 2 lapis. Then ang unang suspect yan hihipan
So magse-set up ka ng ano ng dalawang kandila diyan. Ano ang purpose ng dalawang kandila na isi-set up niya? Kasi yan kasi ang magsisilbing wind detector kuno. 'Di ba? Wind detector kuno kasi pagka ang suspect diyan ay iihip, dapat magre-react yung magre-react yung tawag dito yung kandila. Hindi nagre-react ang kandila. Ang gagalaw lang yung lapis. 'Di ba? So paranormal 'yon. Wrong. Ang gamit kasi diyan, mga kababayan ko, straw. May nag-debunk na niyan sa YouTube Tingnan natin Charlie debunk. Pinaliwanag ng isang YouTuber 'yan. What's up, guys? So my name's Nick Bean. Earlier, like an hour ago, I seen this Charlie thing flooding the internet, and I don't believe in. Ito si Nick Bean. Ito yung simple explanation kung bakit na-achieve yung Charlie na yan. So ang sabi niya dito, evil spirits or nothing like that, really. Tinry nila yan, no? Nag-a-ask siya ng question. Charlie, have you killed before? Diba gumagalaw? Diba gumagalaw? So ang trick dito, ito yung trick dyan Anyway, guys, I don't know what just happened. I'm just kidding. That whole thing was fake. My friend Josh, we had a straw and he blew the pencil. I've seen a few cases where it looked like it worked. May straw na dala-dala. May straw na dala-dala yung I mean, I will admit, if you believe in angels, you gotta believe in, demons and bad spirits. But I don't think 2 pencils are going to determine whether there's a ghost in your house or not. So that, I think this is fake. It's busted, right? It was busted. May straw na dala-dala. 45 minutes. We tried 45 minutes, no fan zone, no camera rolling. Nothing moved. Yan ang explanation straw. Dito sumablay si Maggie the Creepy Kasi pag gumagalaw yung yung straw ni hindi ang ginagawa lang nila Donsky, I'm so sure si Donsky yung kasama niya, Ang ginagawa lang nila ni Donsky kasi ito Charlie, di ba? Ang ginagawa lang nila ni Donsky, hinihipa nila, hindi sila gumagamit ng Okay, so guys, hindi sila gumagamit ng anong tawag diyan? Ng straw. Kaya tuloy pagka gumagalaw yung niya, yung pencil niya, tinan mo yun. Tsaka dito, halata si Maggie the Creepy na may kasama dito. Tingnan nyo, na-debunk ko na to before Di ba? Bahala na. Diyos ko Lord. Sana walang mangyari sa atin. Dahil kung mayroon man mangyari sa atin dito is wala tayong kasama, walang tutulong sa atin. So bago natin gawin to guys, kasama, diba? Pinatay ko muna yung electric fan and then kulog na kulog dito sa bahay kasi nakasarado na yung... Defensive siya masyado sa hangin. Diba? Pinatay ko kulog na kulog. Sinarado ko mga bintana, tapos pintuan, and then pinatay ko yung mga ilaw dito. Tanging LED lang natin ang nagsilbing tanging LED lang natin ang nagsilbing ilaw natin, and then dalawang kandila. Kaya ang oras ngayon is 11:44 na, alas 12 na ng ating gabi. So yun, so itatry natin guys, tatawagin natin ang pangalan ni Charlie. Kailangan ba English? Sinong tinatanong mo? Kailangan ba English? Sinong tinatanong mo? Di ba? Halatang-halata. Pangalan ni Charlie. Kailangan ba English? Ano ba si Charlie? Di ba? May cut siya Baka sumagot yung Okay. Start na tayo. Dito nyo makikita kung gaano kadumi maglaro ng Charlie si Maggie the Creepy. Itong tinatalakay natin, history pa lang ito nung
ini-establish ko lang ditong fake tong paranormal game ito. Charlie. Are you here? Oh, may tinitingnan siya sa side, oh. Are you here? Tama, may tinitingnan siya. Ngayon, pipilitin nilang paggalawin yung lapis. Guys, tumakbo yung aso. Tignan mo, ha. Tignan nyo tong kandila na to. Okay. Charlie. Are you there? Are you there? Tingnan nyo, yung kandila yung tingnan nyo. Kumakahuli. Are you there? Diba? Oh! Halata na may humihihip, pero ang hinihihipan niya yan, yung yung lapis dapat. Kaya nga madumi maglaro to eh. Dapat kasi gumagamit kayo ng straw. Pag gumamit kayo ng straw, concentrated lang na sa lapis lang tatama yung hangin. Hindi sa hindi sa kandila. Eh nabubuking ka. Ang purpose nga ng kandila dyan, magiging wind detector nyo yan para maalis yung doubt yung mga tao na hinihipan nyo. Ang dumi ng pagkakagawa nyo dito. Man. Diba? Halatang naghihihip, hindi niyan mapagalaw yung lapis. O, di pa tayo sa Charlie ni ni AlphaGhost 01. AlphaGhost 01. Ito yung pinaka malinis na Charlie na napanood ko eh. Yan o. Kasi nareakan ko to eh. Kung mapapansin nyo dito sa ni AlphaGhost 01. Charlie, pwede mo bang ibalik sa gitna yung lapis na yan? Sige po. Straw kasi ang gamit nila. Napapansin mo, hinahawakan ni AlphaGhost 01 yung paldan nung dal. Kaya niya hinahawakan yan. Gagalaw din kasi yan sa hangin eh. Gagalaw din kasi sa hangin yan eh. Nabil? Tinan mo ha. Oh. Di ba mas mas malinis yung pagkakagawa niya. Kaya lang, sana hindi na siya naglagay ng dal. Kasi hinahawakan niya yung dal eh. Kasi mafe-feel natin na may hangin yon. Kasi nga, gagalaw yung palda ng dal eh, hinawakan niya. Pero so far, mas malinis tong gawa ni AlphaGhost 01 na Charlie. Kasi hindi nagre-react yung mga hangin eh. Yung mga hangin, yung mga kandila eh. Tinan mo ha, gagalaw yung nang hindi nagre-react yung kandila. Kasi nga, ang gamit niyan, straw. Concentrated yung hangin na napupunta sa lapis lang. Gets nyo na? So, yan din ang ginawa ni Goldie G. Kaya ngayon, may doubt ako sa ginagawa ni Goldie G na ito ay fake din. Baka ito, Charlie. Ikaw ba yun? O, diba? Hindi nag-react yung kandila. Ibig sabihin, straw din ang gamit ni Goldie G. Maliwanag na fake itong Charlie na to. Diba? In-explain na kung paano ginagawa. So, na-establish na natin na gumawa na si Ma'am Goldie G ng fake na paranormal game. Ngayon, lilipat tayo ngayon dito sa bagong video niya. Diba? Ito naman yung midnight game. O, tingnan natin to ha. Ginuguhit mo ito, kailangan mong bigkasin. Kung meron man akong nakita dito, napaka-imposible talaga. Ang taas niyan oh. Yan ang mga bahay yan. Imposible ito. Doon na tayo sa mismong paranormal. Yan, dalawang PA natin. Your PA and your younger brothers. Okay. Pagkatapos nating iguhit, isusunod ko na yung orasyon. Espiritu, buscamos es presencia tua, muscato. Espiritu, buscamos la presencia
natin explain niya ba muna yung ano, yung Midnight Man na yan. Ano ba? いきます。これでね、ちょっと息作りを作りたいので、もうバッチリですね。まだ生きてるアオリイカ。いただきます。 Antay tayo ng hanggang mga 12 to 1 para simulan yung paranormal game na The Midnight Game. Okay, so yan guys, naka-prepare na ako ng mga gamit na gagamitin natin para sa isang paranormal game na The Midnight Game. Ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng papel. Kumuha na rin ako ng pen. Isa to sa pinaka-importante, yung itim na kandila. Ayan. Gagamit tayo ng 5 itim na kandila. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. And sisindihan natin siya. At papalibutan natin itong papel. Dito nga ay sinindihan ko na ang 5 itim na kandila at nakalagay sa rule na dapat itim lamang na kandila ang gagamitin mo. Pagkatapos natin siyang sindihan, kailangan natin gumuhit dito sa papel ng parang shadow ng tao. Nagsisimula pa lamang ako sa paglalaro ng paranormal game na ito ay tila para bang nag-iba ang ihip ng hangin. Makikita naman na bago ako magsimula ay hindi naman mahangin sa paligid pero biglang nangyari ito. Habang iginuguhit mo ito, kailangan mong bugkasin. Hindi naman katakataka yan, katulad ng sinabi ko, pwede naman hipan yan or blower or kahit ano natural wind wind gush. 'Di ba? Natural na movement ng wind kasi nasa open area sila eh. Nasa terrace sila, 'di ba? Hindi pwede mamatay yung kandila. Isa sa pinaka... Ito ha, I hate to say this. Maraming fan si Ma'am Goldie G, pero hindi yan karakteristik ng totoong ghost hunter eh. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, totoong ghost hunter, ikaw mismo ang magdi-debunk sa sarili mo. Pero ito hindi ko nakikita kasing ginagawa niya dito eh. Mahalagang rule pagdating sa mga paranormal game ay wag na wag mo hahayaan na mamatay ang kandila dahil maaaring kumawala ang espiritu na natawag mo. Sino nagsabi nun? Hindi kasi pwedeng mamatay yung kandila. Ay namatay eh. Ang sabi nila kapag daw namamatay yung kandila kasi andun na yung presence. No, hindi. Ano yun eh. Hindi mo ba bibigyan ng scientific explanation yan? Tsaka ilan ba yung ratio? Halos lahat yata ng paranormal investigation mo may result eh. Pero mahangin lang talaga dito sa Baguio. Hindi ko alam kung ang mangyayari ba doon is makakawala yung spirit. Ikaw na rin ang nagsabi mahangin dyan sa Baguio. Or hindi ko alam eh. Pero basta nandun sa rules niya, hindi pwedeng mamatay yung kandila. Saan nakalagay yon? Saan yung rule na yon? Rule. Paranormal game. Candle. Wala naman sinasabi tungkol yun eh. I don't know. Siguro may nabasahan siya nun ano. Pero hanggat walang sinasabi sa atin, for me ha, hindi, malay mo meron naman talaga siyang pinagbasehan nun. Pero sana nilalagay niya kung saan niya napulot yun na pag nilalaro yan, huwag hahayaang mamatay ang kandila. Kundi makakawala yung spirit. Ngayon kung wala may papakita, for me, invento. Pero sige, ituloy pa rin natin siya. Habang iginuguhit mo yung shadow, binibigkas mo yung Midnight Man. So,
Midnight Man. 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 So ayan, natapos ko ng iguhit yung shadow. Parang ganito siya. Pagkatapos nating iguhit, isusunod ko na yung orasyon. Ayan na naman tayo eh. Spiritu, buscamos ex presencia tua, muscato. Spiritu, buscamos ex presencia. To be fair sa kanya ha, ibang-iba yan doon sa Saint Benedict's prayer ni ni Kuya Red at Bimbi. Ulitin ko ulit yung orasyon. Spiritum, buscamos. May inaabangan ka sa likod, mama. Ano yung inaabangan mo sa likod? Ano yan? May sound lang kayo nilagay eh. Utensils daw falling. Bakit nagkaroon ng utensils dyan sa sa terrace? Hindi, totoong sound ba yun or sound effect? O let's say totoong sound effect paano nagkaroon ng utensil doon? When you say utensil, yan yung kutsara, tinidor, di ba, kubyerto sa Tagalog. Di ba? Paano kubyertos Kastila pala, Spanish. Paano nagkaroon ng utensil dyan, men? Sa terrace? Kumain ba kayo dyan? Tsaka sana, pag naggaganito, wag dapat kayo maglalagay ng sound effect. Para mas madidetermine namin kung totoo yung sound o hindi. Ako para sa akin parang peke, pero mukha naman totoo. You know? Totoo ba yun? Or yung sound na yun? Anyway, pagpatuloy natin. Dito ay nakarinig ako ng mga nahulog na kutsara at tinidor galing sa kusina namin. At inisip ko agad na baka may nagising sa family ko or yung mama ko. Kaya't sinubukan ko siyang tawagin. Ngunit wala namang sumagot. Wala, hindi mo sinubukan tawagin. Ma, nasa labas ka. Drama to, men eh. Parang may kumikilos. Wala. Sige, ituloy na natin yung orasyon. Pagkatapos mong bigkasin yung orasyon, gugupitin natin yung ginuhit natin. Ayan, so, nagunting na natin. At pagkatapos nito, ay mag-aantay tayo. Saan napunta yung pinaggupitan mo? Nagunting na natin. Ayan, so, nagunting na natin. At pagkatapos nito, ay mag-aantay tayo na magparamdam sa atin. Antayin natin. And then, bibigkas ko lang yung chant. Pagmasdang mabuti ang kuha ng video na ito dahil sigurado na kikilabutan din kayo. Dapat sinuzoom. Dapat hindi dapat sinuzoom eh. Natin na.
unang theory ko dito, para sa akin fake to eh. Unang-una, common sense ko muna yung gagamitin ko. Common sense ko muna. Wala namang multong round eh. Di ba ginawa na ni Kuya Red yan? Yung paper plate na multo. Di ba? Pangalawa, ito yung pangalawang theory ko. Pinost-production na tong frame by frame, itong video na to. Kasi, men, kung izo-zoom nyo to, ang kapal kasi ng cut eh. Ayan o. Ang kapal ng cut niya, men. Yan o, ang kapal ng cut niya dito. Hindi man lang talaga yung parang nasa likod siya. Parang natatamaan, I don't know kung shadow din ito ng grills, ano. Pero ang kapal ng cut niya talaga, kaduda-duda yung ano nito. Napapansin nyo tong lumulutang na apoy na to? Yung lumulutang na apoy na yan. Kasi yung camera na yan, nasa likod yan ng salamin. Maaring yung plato na yan ay pinlay sa likod ng salamin. Kaya siguro, imposible kasing nasa labas yan, tamo ha. Pag zoom out mo kasi, gumagalaw pa rin yung mga ilaw ng kandila. So yung camera, nasa likod ng salamin yan. Habang binivideoan siya, nagre-reflect din sa salamin yung ilaw ng kandila. Kumbaga, ito ha, paano ko ba i-explain to? Ito yung camera, may salamin pa dito. Kaya na-explain mo tuloy na may ilaw. Ginawa na sa mga ano yan eh, yung sa mga multo na videos yan eh. Yung magpe-play ka sa salamin na reflection para natural yung pagka-opacity. 'Di ba? Then sa akin, sa di malaman dahil pinost-production yung ano eh. Yung pag-cut eh. Mahirap i-explain dito. 'Di ba? Mahirap i-explain pero feeling ko may post-production na nangyari. Yun ang unang theory ko. At saka sa paano mo nalaman na nakaharap ba sa'yo yung camera? Diba? Ito ha. Pagmasdang mabuti ang kuha ng video. Nakapikit ka eh. Nakapikit ka dyan, ma'am eh. Yung na ito dahil sigurado na may cut uli, kikilabutan din kayo. Nakayuko si ma'am sa baba. Nakayuko si ma'am. Ito yung mga clue na tinitingnan ko ha. Objective to. Nakayuko si ma'am. Paano nalaman ni ma'am na may ano yun? Nakayuko ka nung time na yun eh. Hindi nga pinakita yung mukha mo eh. Pero yung noo mo, kitang-kita namin na nakayuko ka, hindi nagbago. Kayo. Tingnan mo ha, yung noo ni ma'am, ganyan. Nung zoom yung nagpakita na yan, di ba? Nagpakita yan eh, tingnan mo. Kilabutan din kayo. So, nagpakita yung plato na yan, nakayuko si ma'am. Tama o hindi? Nakayuko si ma'am. Diba? Nakayuko si ma'am nung nagpakita yung plato na yan. O paano niya nakita ngayon yan? Paano niya nasabing ano yun? Ba't siya nagganon? Nakayuko ka nun. Supposed to be, dapat mapapansin mo lang yan pag ini-edit mo na yung video mo na yan eh. Tama ako o hindi? Nakayuko ka eh. Kung nakayuko kang ganyan, hindi mo nakikita kung may monitor man yung camera mo sa harap, hindi mo dapat makikita yon. Pero nakita ni ma'am. Hindi nga continuous yung shot nito eh. May cut to eh. Bigla na lang nakatingin siyang gano'n oh. At dahil nga nagparamdam na ang Midnight Man ay kaagad kong sinunog ang papel kagaya ng nasa rules. Ano man, ang sa mga espiritu, tinatawagan kita. Grabe yung tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako, pero
Mamaya pagkatapos ko dito, i-review ko yung footage kasi feeling ko may nakita ako dito sa likod ko. Paano mo nga nakita yun? Nakayuko ka nga. Unless may kasama ka dyan. Di ba? Na supposed to be ka mo, baka nanay mo lang yun nagising or ano, di ba? Ang daming inconsistent dito sa video mo. Parang, alam mo yung parang biglang bumigat. Parang maramdaman mo yung presensya. I-check ko na yung parang gusto kong i-check yung likod kasi naramdaman ko talaga na parang ang bigat ng pakiramdam sa likod ko. Kung meron man akong nakita dito, napaka-imposible talaga. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Napaka-imposible talaga. Sila, no? Tignan nyo. Napaka-imposible. May cut na uli. Kasi parang may nakita akong dumaan na shadow dito. Hindi ko alam kung tama ako. Pero makikita ko yan mamaya kapag May shadow yun eh, puti yun. i-review ko yung video. Napaka-imposible, Pi. Ang taas niyan. Ay. Ayan mga bahay yan. Di mag-focus ka. Yan ang mga... Sino kausap mo? Yan mga bahay yan. Di mag-focus ka. Yan ang mga bahay yan. Siguro kausap mo. Imposible, Pi. So yan, natapos na natin yung paranormal game. Pagkatawag kasi ng spirit, kailangan kapag naramdaman mo na yung presensya niya, kailangan mo na linisin agad. So ganun yung ginawa ko kanina. Pagkatapos kong naramdaman yung presensya, talagang sinunog ko na agad yung nakaguhit sa papel. Yun yung paraan para hindi na siya manggambala dito sa bahay namin. Ngayon, na-feel ko naman na gumaan yung pakiramdam ko. And sana kung ano man yung na-feel ko or na-experience ko dito nun sa bahay namin last week, sana hindi na mangyari yun at tuluyan na ngang mawala yung spirit dito sa bahay namin. Every time na gagawa yan namin. Para lens pagkatapos ng paranormal game, buksan o na nahulog ang mga kutsara at tinidor sa kusina namin. Pero hindi ako sigurado sa dito sa lugar. Habang naglalaro ako ng kung meron mang portas ng paranormal game para mawala lahat. Sino na yung naghahawak ng camera mo ngayon? Ulitin nga natin, baka maisabi niya, no? Dito sa terrace namin. May tagahawak ka na ng camera ngayon. Dito ay ginising ko na ang kapatid ko. Ginising niya na. So, ibig sabihin, meaning siya lang yung mag-isa nun. Magpa-paranormal game ka, no? Ikaw lang talaga mag-isa. O kung ikaw lang mag-isa nun, kasi ginising niya na daw yung kapatid niya eh. O, diba? Binigyan niya ng explanation yun. Cleanse dito sa terrace namin. Importanteng gawin ang pagka-cleanse pagkatapos ng paranormal game para mawala lahat ng mga negative energy o kung meron mang portal na nabuksan dito sa lugar. Habang naglalaro ako ng paranormal game kanina ay narinig ko na nahulog ang mga kutsara at tinidor sa kusina namin. Pero hindi ako sigurado sa narinig ko, ngunit ngayon na nakita ko ito ay sigurado ako na nahulog nga ito ng kusa. Dito siya nakita, dyan. Pero kung titignan ninyo, napaka-imposible talaga. Kasi ayan! Sige, yes. Bibigyan na natin believe naman ako kay Goldie G. Kasi ini-eliminate niya yung doubt natin. Pero, ma'am, ang hindi ko talaga naiintindihan, paano mo nalaman na may nagpakita sa'yo nung time na yon, nakayuko ka? Diba? Yan ang hindi ko, tamo ha? Antayin natin. Ulitin ko lang ha. Bibigkas ko lang yung chat. Ano yung itsura ni ma'am, ano? Pagmasdang mabuti ang kuha ng video na ito dahil sigurado na kikilabutan din kayo. Diba? Nagpakita yung plato. Yung mababa ang opacity na plato. Kasi ano to eh. Mababa yung opacity ng plato min eh. Diba? Kayang gawin sa After Effects yan or sa kung saan. Pero kung makikita nyo dito, nagpakita yung plato na yan, mga men. Nagpakita, nakayuko si ma'am sa baba.
Nakikita niyo yung mata ni ma'am? 'Di ba? Tama ako, hindi. Ngayon, nung nagpakita yan, izoom niya pa yan eh. Zoom yan. Same lang yan. Parehas lang yan, ni-replay lang eh. Butan din kayo. Ni-replay lang eh, 'di ba? Bumaba uli yung plato. Kita niyo ba? Gusto kong masatisfy kayo eh. 'Di ba? Nagpakita yung plato at bumaba. Nakikilabutan din kayo. Diba? Nagpakita na yung plato dyan nung time na yan. Then, ibabright natin ano, para makita nyo. Yung gamma tataasan natin. Ayan o. Nakikita nyo naman dyan, men eh. O. Nagpakita na yung plato dyan, ano. Then, bumaba na uli yung plato. So, kung nagpakita na yung plato dyan, at bumaba na uli yung plato, nakatingin si ma'am sa baba. Nakaganon siya, nakayuko. Never siyang tumingin sa monitor ng camera. Tapos nireplay uli, ano? Nireplay nila uli yan. Oh. Now, after ng i-replay yan, bigla nakatingin na siya. Diba? Bigla nakatingin na si ma'am. At dahil nga nagparamdam na ang Midnight Man, ay kaagad kong sinunog ang papel. Ang huling opinion ko dito sa paranormal game na ginawa ni ma'am. 'Di ba? Kasama yung mga dating peking paranormal na ginawa niya. Ito fake din. Kasi nakaganyan siya eh, lumitaw eh. Then suddenly next shot nakaganyan na siya. Nakita niya daw. Paano mo nakita 'yon? Dapat hindi mo pa mapapansin 'yon until such time na ni-review mo yung yung camera. May mata ka dito sa noo? Come on. 'Di ba? Hindi kayo naniniwala kayo doon? Yung kutsara tinidor na bumagsak, explainable yun eh. Syempre, pwede kasing nandun yung kapatid niya doon sa loob at inihagis doon, 'di ba? Kayo, bahala kayo. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo maniwala diyan, pero sa akin ako naniniwala. Kung wala akong problema, kung naniniwala kayo dyan, sana wag rin kayo magkaroon ng problema kung hindi ako naniniwala. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.